JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lamang natin sa pangalang Lucas. Ito ay kwento ng isang lalaki na labis ang pagmamahal. Taong 1969, Palawan. Sa isang liblib na parte ng Palawan, merong munting baryo na puno ng misteryo para sa karatig bayan. Doon naninirahan si Romero, isang kilala, makisig na mangingisda. Masipag, matyaga, malakas ang pangangatawan. Binata pa lamang napakarami ng nahumaling dito, ngunit isang dalaga lang ang nakaagaw ng pansin. Si Teresa. Ang dalagang ito ay anak ng kapitan ng bayan. Kahit hindi mayaman, wala namang tumutol sa pagsasama ng dalawa. Kitang-kita naman ang lahat na matino at responsableng lalaki si Romero. Kaya't malugod nilang binigay ang anak upang maging asawa nito. Ilang taong namuhay ng matiwasay ang dalaga. Si Teresa ay napakabait. Masiyahing babae. Dala-dala niya ito hanggang pagtanda. Paminsan-minsan, dinadala ni Romero ang asawa tuwing nangingisda. Gandang-ganda ang dalaga sa ganda ng kalikasan. Lalong nadagdagan ang kaligayahan ng mag-asawa. Nang ipaalam ni Teresa, nagdadalang tao na ito. Nagdiwang ang bayan at maraming sumuporta sa dalawa. Nagdoble kayod pa si Romero upang makapag-ipon para sa panganak ng asawa. Mahal, ilang buwan na akong hindi nakakapasyal sa laot. Baka pwede mo akong pagbigyan? Wika ni Teresa. Alam mo naman na hindi pwede, mahal, di ba? Lalo na ngayon, oh. Malaki ang tiyan mo. Kabuhanan mo na. At kahit anong oras pwede ka ng manganak. Pero ilang buwan ko nang hindi nakikita yung dagat eh. Sige na. Alam mo naman yan, di ba? Gustong-gusto kong malanghap yung simoy ng hangin doon. Tignan mo. Napakaliwanag. Maganda naman yung panahon sa labas. Sige na. O siya, sige na nga. Magbihis ka, alis tayo. Wika ni Romero. Tuwang-tuwa ang asawa nito. Bagamat nag-aalala, tila napawi nito ang sayang naramdaman ng kasintahan. Inihanda na ni Romero ang mga kagamitan. Sinigurado din ito na ligtas ang asawa at komportable sa bangka. Muling pinagmasdan at sinuri ni Romero ang paligid. Bago ito lumayag, sinigurado nitong walang kahit anong senyales na maaaring biglang sumama ang panahon. Habang nasa laot tuwang-tuwa si Teresa, inilabas nito ang mga kamay at pinaglaruan ng tubig. Si Romero naman ay nangingisda. Hindi nito pinabayaan ang nobya. Mukhang kailangan na nating umuwi. Tumataas ang alon. Pero maganda ang panahon na, tignan mo. May araw pa nga oh. Oo nga, mukhang maayos ang panahon pero maniwala ka sa akin. Masyado nang mataas ang alon. Parang may paparating na bagyo. Muling pinagmasdan ni Teresa ang paligid. Maayos pa rin at maliwanag ang langit. Katamtaman ang hangin. Masyado pang maaga. Pero sige, alam ko naman na. Biglang umalog ang bangka. Hanggang sa tuluyan itong tumaob. Kagad hinanap ni Romero ang asawa. Bagamat mataas ang alon, magaling na lumangoy ang lalaki at wala pang ilang segundo ang pagkataob ng dalawa. Kaya naman laking pagtataka nito kung bakit kahit gaano katagal sisirin ng tubig, hindi niya makita ang asawa. Halos ilang oras sa laot si Romero kung saan-saan na ito naganap. Nilangoy nito ang pinakamalalim na kaya niyang puntahan, ngunit hindi pa rin matagpuan ang kasintahan. Kahit gutom, nanginginig sa lamig,
Kulubot na ang mga balat. Hindi pa rin ito tumigil kakahanap kay Teresa. Hindi na alam ni Romero kung ilang oras pa ang lumipas bago ito nawalan ng malay. Nagising na lamang ito sa tabing dagat. Tuyo ang mga labi at terik ang araw. Oh, gising ka na pala. Wika ng isang matanda. Pinagmasdan ni Romero ang paligid. Puro buhangin, mainit. Nagkalat din ang mga basura. Asan po ako? Si Teresa, yung asawa ko. Nasaan po siya? Hinay-hinay lang, iho. Halos buong araw kang tulog dyan. Akala ko nga lasenggo ka eh. Kayo po ba ang nagligtas sa akin? Kung ganun ho, maraming salamat. Pero nakita niyo po ba ang asawa ko? Ako, ililigtas ka. Tulad ng sinabi ko sa'yo, matagal ka ng tulog dyan. Akala ko lasing ka eh. Yung pala napano ka o ito. May pinakuluan akong tubig. Makakatulong yan sa'yo. Wika ng matanda. Sabay abot ng mangkok na may lamang tubig. Nagpakilala itong Mang Simon. Kapwa mangingisda. Ngunit meron siyang kaalaman sa panggagamot. Matapos inumin, nagpasalamat ito sa matanda at hinanap ang daan pabalik sa tahanan. Kagad nanghingi ng tulong sa bayan si Romero upang hanapin ang kanyang asawa. Paano naman yung bangka mo? Hindi na bale yun. Ang importante, makita ko yung asawa ko. Ilang linggo naganap ang mga residente. Halos araw-araw ding nag-aalala. Umiiyak ang mga magulang ng dalaga. Gayunpaman tinanggap nila ang posibilidad na hindi na ito makakauwi pa. Habang tumatagal, unti-unti nang nawawala ng pag-asa ang mga tumutulong. Nagbahagi na lamang sila ng pakikiramay sa naiwang asawa at magiging padre de pamilya sana. Paglipas ng isang buwan, tuluyan ng tumigil ang paghahanap ng bayan. Tinanggap na lamang nila. Wala na si Teresa. Bagamat mahirap, kailangang umusad. Patuloy pa rin sa paglaot si Romero. Araw-araw nagbabaka sakaling makita muli ang asawa. Kahit bangkay. Upang kahit papano, magkaroon ng pagtatapos ang kalungkutang nararamdaman ng binata. Maraming naawa sa kalagayan nito. Ang dating makisig na pangangatawan ay unti-unting pumayat. Humaba na rin ang mga bigote at balbas. Tuluyang napabayaan na ang sarili. Isang gabi habang tahimik ang dagat, bilog ang buwan, kalmado ang hangin, may nakitang anino ng babae si Romero. Dali-dali itong tumayo at kinuha ang lambat. Habang papalapit, hindi makapaniwala si Romero sa nakikita. Kinusot nito ang mga mata. Tinitigang mabuti ang babae. Kamukhang kamukha ni Teresa. Kagad inabot ang mga kamay upang iahon sa tubig. Ngunit imbis na kunin ang kamay, tila niyaya pa nitong samahan siya sa tubig. Basang-basa ang buhok. Mapupungay ang mga mata at napakalamig ng boses. Sa sobrang pananabik lumapit siya. Inakala nitong himala ang nangyayari. Bago pa tuluyang maiabot nito ang kamay, biglang nakarinig ng kaluskos ang dalawa. Paglingon, tila may bangkang papalapit sa kinaroroonan. Dahil sa dilim, hindi kagad naaninag ni Romero kung sino ang sakay nito. Bakit nandito ka? Ano ginagawa mo't gabi-gabi na? Mang Simon, kayo po pala. Kayo rin matanong ko. Ano pong ginagawa nyo dito sa laot? Gabi-gabi na. Meron akong hinahanap, iho. At isa pa, mas masarap pumalaot sa gabi. Walang ingay at hindi tirik ang araw. Hindi po ba mas delikadong pumalaot sa gabi at huwag ka nang magtanong, iho, kung ano man ang ginagawa ko dito ngayon? Sige na, mauna na ako. Pag-alis ng matanda, muling nilingon ni Romero ang babae kanina. Kaso nga lang naglaho na ito.
Ilang beses sinubukang tawagin ng binata ang babae, ngunit hindi na nagpakita pa ng gabing iyon. Kinabukasan, bumalik muli sa laot ang binata. Laking tuwa nang magpakita muli ang kamukha ng asawa. Nag-uusap at tila si Teresa talaga ang babaeng nakakasama. Napawi kahit papano ang kalungkutang nararamdaman ng binata. Kaso nga lang, sa tuwing ang kaligayang nararamdaman nito ay napuputol, bigla kasing dumarating si Mang Simon. Tila alam nito kung kailan at saan magpapakita ang babae. Kahit saang dako ito magtago, natatagpuan pa rin sila ng matanda. Nagpatuloy ito ng ilang araw hanggang sa medyo nainis na ang binata. Nais lamang nitong makasama muli ang yumaong asawa, ngunit sinisira ng matandang mangingisda. Isang gabi, tinanong na ni Romero si Mang Simon kung paano siya nito natatagpuan at kung ano nga ba ang ginagawa nito sa laot ng 10 oras ng gabi. Sabihin na lang natin na hindi mahirap hanapin ang isang bangka sa tahimik na dagat, iho. Tulad nga ng tanong ko sa'yo noon, ano ba kasing ginagawa mo dito? Nagbuntong hininga ang binata. Pinaliwanag nito ang nangyari sa asawa at anak. Sa sinapupunan ni Teresa. Bagamat maluwa-luha na sa pag-alala at pagkwento, napansin ni Romero na tila may mali sa matanda. Parang hindi sensero ang itsura at kilos nito. Gayunpaman, hindi na lamang nagsalita patungkol dito. Ganun ba? Nakikiramay ako. Alam ko kung anong pakiramdam ng mawala ng mahal sa buhay. Mang Simon, hindi naman po sa pangano. Pero matanong ko lang, halos buong bayan kasi alam ang tungkol sa aming mag-asawa. Pero ngayon, parang ngayon nyo lang narinig. Wala ba kayong nabalitaan? Pasensya ka na, iho. Bagamat maliit nga ang baryo natin, hindi ako nag-aaksaya ng panahon para makipagtsismisan kung kani-kanino. Marami akong importanteng bagay na ginagawa. Baka nakakalimutan mong manggagamot ako. Ang nasa isipan ko, tumulong lang sa mga nangangailangan. Napaisip si Romero sa sinabi nito. Kilala at aktibong miyembro ng komunidad silang mag-asawa. Napaka-imposible sa isang manggagamot, lalo pat maraming natulungan, ang hindi niya makikilala o mabalitaan ang kaganapan. Maliit lamang ang lugar, kaya medyo nakakapagtaka. Ngunit hindi niya na-question pa ang matanda. Wari nito, maaaring tagu lamang ang buhay ni Mang Simon. Pero napansin niya, may pagkahambog ang matanda. Maaaring hindi ganap na totoo ang mga sinabi. Nga pala, iho, bago ko makalimutan, mag-iingat ka sa laot lalo na sa mga ganitong oras. Bukod kasi sa mga isda at lamang dagat, merong mga nilalang na hindi natin inaakalang namumuhay pala kasama natin sa mundo. Ano pong ibig niyong sabihin, Manong? Maniwala ka o hindi, merong mga nilalang na katulad ng kataw. Alam kong hindi maiintindihan ng isang katulad mo ang mga ganyang nilalang, lalo na't binata ka pa eh. Pero ako mas matanda ako sa'yo. Maraming karanasan at kaalaman sa mga bagay na hindi pa alam ng mga normal na tao. Alam ko po kung ano ang kataw, Lolo. Mga nilalang sila sa dagat na mukhang syokoy at nambibiktima ng mga tao. Minsan para silang sirena. Nangaakit na mamangisda, hindi po ba? Pero ang hindi mo alam, meron din itong kakayahang baguhin ang itsura at boses ng kung sino mang makain ito. Dito napagtanto ni Romero na maaaring isang kataw ang nagpapakita sa kanya. Kaya pala tuwing may ibang dumarating, nagtatago ito. Maaaring alam ng nilalang na isang manggagamot o may kaalaman si Mang Simon upang puksain ang katulad niya. Nalungkot at tila may halong sama ng loob ang binata. Kahit papano ay umasa at naniwala si Romero
na tila milagro ang nangyari. Ang nakikita at nakakasama gabi-gabi ang asawa. Ngunit pangloloko lamang ang lahat. Ginagamit ang kalungkutang nararamdaman upang mapagsamantala ng kahinaan. Habang nag-iisip, napansin ni Romero ang pagbabago ng aura ng matanda. Ang ngiti ni Mang Simon, napalitan ng pagiging seryoso. Tila malalim ang iniisip. Maiging sinuri muna ang mukha ni Romero bago magsalita. Patay sa iyong itsura. Pakiramdam ko, naengkwentro mo na ang katao. Maaaring kinuha nito ang anyo ng iyong asawa. Malaki ang posibilidad na ito ang kumuha ng nobya mo at kinain upang makapanlinlang ng mga mortal na katulad mo. Nagkalkalang matanda sa kanyang bangka. Kalaunan naglabas ito ng lumang kahon na napapalibutan ng mga letra at salitang hindi pamilyar sa binata. Naglabas din ito ng lambat. Ngunit nang suriin, hindi ito normal na lambat. Bordado ito. Nakapaloob ang mga sinaunang sulat at tila may mga orasyon. Pagbukas ng kahon, merong maliit na aklat na gawa sa papel ng abaka. May mga sulat kamay na hindi maintindihan ang nakatalaga. Binuksan ito ng matanda, pero kaagad ding sinara bago matitigan ni Romero na parabang tinatago niya ang laman. Ang mga kataway matatalino, mas matalino pa sa mga sirena. Iba ang paraan nito upang akitin ka. Bilugin ang ulo at isama ka pailalim. Hindi mo mamamalayang dinakip ka na pala nila sa pag-aakalang kusa kang sumama. Ito lamang ang kayang makahuli sa ganong nilalang. Ngayong alam mo na isang katawang kumuha sa iyong asawa, hahayaan mo bang meron pang ibang mabiktima ang nilalang ng kadiliman? Ilang pamilya pa ang mawawala ng mahal sa buhay. Tinitigan ng mabuti ni Romero ang matanda. Hindi nito alam kung bakit parang merong mali sa sitwasyon, na parang hindi dapat magtiwala ng lubos sa Ginoo. Ngunit ganun pa man, handa itong tumulong upang puksain ang nilalang at para wala nang matulad sa kanya na mawala ng mahal sa buhay. Hinawakan ng binata ang bordadong lambat na siyang nagdulot ng ngiti kay Mang Simon. Umuwi na ang dalawa matapos ang gabing yun. Kinabukasan nagkita sila upang ituro ni Mang Simon kung paanong pupuksain ang nilalang. Dahil mautak ang katao, naganda ng plano ang matanda. Habang hinahanda ang mga sangkap, kagamitan at orasyon, sinabihan ni Mang Simon na magsanay ang binata. Nag-insayo ito upang masigurado na malakas ang pangangatawan kung sakaling magkaroon ng laban. Dahil sa katandaan, wari nito na hindi kayang kalabanin ng pisikalan ang katao, kaya't sinigurado ni Romero na handa ang sarili. Ngunit paminsan-minsan, napapaisip pa rin ang binata. Kung ito ang pumaslang sa kanyang asawa ng araw na yon, bakit umabot ng ilang araw o linggo na, pero wala pa ring nangyayaring masama sa kanya? Mga ganitong katanungan ang bumabalot sa isip ng binata. Maaaring may hindi sinasabi si Mang Simon sa kanya. May posibilidad na hindi kataw ang pumaslang sa asawa at tanging nakuha lamang nito ang bangkay, kaya't nakuha ang itsura ni Teresa. Itong mga katanungan ang kailanman hindi masagot sa isip ni Romero. Gayunpaman, nagpa siya ito na sundin na lamang ang matanda, lalo na't ito na lamang ang pinakamalapit na makapagbibigay sa kanya ng kasagutan. Isang linggo pa ang nakakalipas, pero muling bumalik sa makisig na pangangatawan si Romero. Matinding dedikasyon at inspirasyon na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng asawa at anak. Nang makasigurong handa na ang binata, nag-impake na si Mang Simon. Dinala ang lahat ng kailangan, pumalaot ng gabing yun.
May halong kaba ang nararamdaman ng binata. Hindi nito sigurado kung magiging matagumpay ba ang pinaplano ni Mang Simon, lalo na't napakasimple lamang ng balak nito. Habang nasa bangka, pinakita ni Mang Simon ang isang maliit na punyal na gawa sa mga kabibe at pilak. Merong dasal na nakaukit. Ito ang gagamitin upang tapusin ang nilalang. Matanong ko lang po, itong nakalagay sa punyal parang salitang hiling. Wala yan iyo. Huwag mong isipin. Ang ibig sabihin ng hiling, hinihiling na matugis na ang nilalang na kumakain ng tao. Halata sa boses na tila may tinatago, kaya kagad iniba ang usapan. Iyo, naaalala mo ba ang plano? Imposibleng makalimutan ni Romero ang plano. Napakasimple nito. Kahit bata ay matatandaan. Ulitin ko, sa malaking bato sa may dako roon, doon muna ako mananatili. Habang ikaw nandito lang sa bangka. Katulad ng mga unang beses niyong pagkikita ng kataw, aakalain niya mag-isa ka lamang at muli ka nitong akitin. Magbibigkas na ako ng mga orasyon upang bahagyang manghina ang nilalang. Pagkatapos nun hulihin mo gamit ang bordadong lambat. Tatapusin ko gamit ang punyal na ito. Huwag po kayong kabahan dahil naaalala ko, Mang Simon. Hindi ko makakalimutan yung plano eh. 4 na beses mo nang pinapaliwanag yung simpleng bagay na yun. O siya, sige na. Oo na, malapit na tayo. Sumampa ito sa malaking bato. Nagtago sa likod. Ngunit hindi maiwasang matawa sa loob ni Romero. Tila imposible na hindi ito makita ng nilalang, lalo na't buong dagat ang teritoryo nito. Gayunpaman nirespeto na lamang ni Romero ang matanda, lalo pat isa itong manggagamot at marami ng karanasan ayon sa sariling bibig. Habang naghihintay, hindi maalis ni Romero sa isipan ang itsura ni Teresa, ang babaeng nakikita niya gabi-gabi. Tila mismo ang asawa. Hindi ito makapaniwala na ganun na lamang kagaling ang abilidad ng kataw na gayahin. Hindi lamang ang itsura at boses ng yumao, kundi maging ang presensya at aura. Makalipas ang ilang sandali, nagpakita na rin sa wakas ang nilalang kay Romero. Dahan-dahang umahon ang nilalang. Ngunit sa mata ni Romero, si Teresa pa rin ito. Nararamdaman ang presensya ng yumaong asawa. Habang nakataas ang mga kamay ng kataw, tila iniimbitahang sumama sa ilalim. Kagad sinugod ni Romero ang nilalang, bitbit ang bordadong lambat. At sa tulong na rin ng orasyon ni Mang Simon, nahuli nila ang nilalang. Hindi naging madali kay Romero, lalo na't boses at mukha ni Teresa ang gamit ng nilalang. Kailanman hindi nagawang pagbuhatan ng kamay o masigawan. Kaya naman ang mga kaganapan, lubos na ikinakasakit ng kanyang puso. Pumiglas, nanlalaban ng nilalang. Nagtamo ng mga sugat si Romero, pero hindi ito ininda. Pinagtuunan ng pansin ang misyon. Maigpit na hinawakan ng babae. Kalaunan matagumpay niyang nailagay ito sa loob. Pagkuha ng lambat, itinaas nito ang nilalang mula sa tubig. Unti-unting nagbago ang itsura ng kataw. Ang kaninang malaanghel na mukha ni Teresa, naging katakot-takot na pangitain. Maputla ang balat. Makaliskis ang balat. Matulis ang bagang. At ang mga mata, naging kasing itim ng uling. Lumalaban pa rin ito at pilit na hinihila si Romero paibaba. Halos muntik nang malunod ang binata. Ngunit naitali nito ang katawan ng maigpit sa lambat. Buong lakas na inangat ang nilalang. At dahil sa paghahanda at determinasyon ng binata, hindi nagtagumpay ang nilalang sa pagtakas. Pag-ahon muli sa tubig, isang matinding putok ng liwanag ang pumalibot sa laot. Nagsimulang humuni ang tubig. Hindi alam ng binata kung saan nanggagaling ang tunog
at tila sumasabay pa ang hangin. Hindi may wasang maisip ni Romero na may inaalay o may sinusuko ang dagat. Sige na, Mang Simon. Lumabas ka na dyan. Gamitin mo ang punyal para matigil na sa pag-aasik ng lagimang nilalang na ito. Wika ni Romero habang nakatitig lamang sa kataw. Mula sa kadiliman, unti-unting lumabas ang matanda. Hawak-hawak ang punyal. Dahan-dahan itong lumapit kay Romero. Hindi sa minamadali kita, Mang Simon, pero hindi ko kayang hawakan ito ng matagal. Muling wika ni Romero nang hindi inaalis ang mga mata nito sa nilalang. Nagtamo muli ng mga panibagong sugat ang binata. Bagamat kinakaya ang sakit, hindi siya sigurado kung hanggang kailan niya ito iindahin. Lalo na't malamig ang paligid. Basang-basa ang katawan at damit at bukas sa mga sugat. Lumingon si Romero upang tignan kung nasaan ba si Mang Simon. Napakatagal kasi nitong paslangin ng nilalang. Madilim ang mga mata ng matanda. Lumapit kay Romero habang nakatitig sa nahuling kataw. Eto na. Nandito na ang matagal kong inaantay, bata. Anong ibig mong sabihin? Akala ko ba papatayin mo ang kataw? Ngayong handa na ang lahat. Iaalay ko sa iyo ang binatang ito kapalit ng iyong kalayaan. Kailangan mong tuparin ang matagal kong kailangan. Nagtaka si Romero sa mga pangyayari. Unti-unting napagtanto. Patibong ang lahat. Nanlaki mga mata dahil si Romero ang ginawang pain. Hindi pala papaslangin ni Mang Simon ang nilalang. Magpapanggap itong bayani upang gantimpalaan ng nilalang kapalit ng kalayaan. Kagad sinaksak ni Mang Simon si Romero sa tagiliran. Binaon ito ng maigyang punyal. Ang lambat na bordado, hindi para protektahan si Romero. Ito pala ay upang magkaroon ng kasunduan. Paulit-ulit na sinaksak na matanda si Romero hanggang sa unti-unti na itong nanghina. Naibaba nito ang lambat at nakalaya ang nilalang. Kagad itong tumalon sa lumiliwanag na tubig. Habang nakaluhod, nakikita ni Romero ang kataw. Unti-unti itong lumalapit. Ngayon ay bumalik ang maamo mukha ni Teresa. Walang galit, walang habag, kundi isang mapait na pagtanggap. Lungkot ang nakikita sa mapungay nitong mata. Inihahandog ko sa iyo ang katawan ng lalaking sumubok paslangin ka. Iniligtas ko ang buhay mo, kataw. Tanggapin mo ang aking alay, kapalit ng matagal ko nang inaasama, ang magkaroon ng anak. Sinipa ng matanda ang katawan ni Romero palubog sa dagat. Hindi nito kinuha ang alay. At habang nilalamon ng tubig ang bangkay ni Romero, narinig niya ang sinabi ni kataw. Damang-dama ko ang pagmamahalan niyo. At kung ito ang kapalit, sasamahan na lang kita. Imbis na kainin ang alay, sumama ito sa kaluluwa ni Romero sa kailaliman. At hindi na muling lumitaw. Ang lambat ay unti-unti nang natutunaw. Ang liwanag ng dagat ay unti-unting naglaho. Ang alon ay tumahimik. Tila nagluluksa sa pagkamatay ng binata. Sa hindi malamang dahilan, kahit papano naramdaman ni Mang Simon na nagsisisi ang kataw dahil nagkahiwalay ang magkasintahan. Ngunit dahil sa pag-iibigan nila, sa huli, kahit sa kabilang buhay, muli silang nagsama. Naiwan si Mang Simon sa laot, umiiyak at galit. Nanginginig sa lamig. Madilim ang paligid. Matagal niyang inantay ang sakripisyo. Halos dekada ang ginugol upang matuklasan ang tungkol sa kataw at ang kapangyarihan nito na tumupad ng kahilingan. Ngunit ang anak na matagal nang inaasama, kailanman ay hindi dumating. Hindi tiyak ng mga residente kung ano ang tunay na nangyari kay Romero. Ang alam lang nila, maaaring dahil sa labis na kalungkutan, nagpakamatay sa laot. Kilala ang binata bilang isang taong nagmamahal
hanggang sa dulo. Sinabi ng ilan na kapag habagat, lalo na sa gabi, may maririnig na pag-awit sa laot, tinig ng lalaking umibig sa kataw at tinanggap na lamang ang katotohanan kahit na ito pa ang naging kanyang wakas. Si Mang Simon, nanatili sa bayan pero nasiraan ng bait. Madalas galit at kung ano-anong ritual, kung ano-anong orasyon ang ginagawa. Kalaunan, naging taong grasa. Maaaring nilamon ng konsensya matapos patayin ang isang mabuting lalaki na sinubukan niyang ialay sa isang kataw. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa lahi ng aswang na kung tawagin ay kataw. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ben. Taong 1988. Bukidnon. Hindi maiwasang magtaka ni Ben nang maisip ang tungkol sa paligid. Nakatayo ang tahanan sa gitna ng malawak na kagubatan, taniman ang kabilang bahagi. Ngayon lang naalala na kahit isang beses hindi nakitang may naligaw na hayop. Ang kapwa magsasaka naman, bihira lang makakita na may dalang kalabaw. Kung meron man, nawawala sa susunod na mga araw. Dahil dito, napatanong sa kamag-anak. Lolo, may tanong lang po ako. Naisip ko lang nasa liblib na baryo tayo. Kapitbahay natin kagubatan. Ang tahimik. Wala akong nakitang ni isang hayop na naligaw. Ano po ba nangyayari dito? Tanong ni Ben kay Lolo Nido. Akala ko naman kung ano na yan lang palang itatanong mo. Sa tinagal mo dito sa lugar, ngayon mo lang naisip yan. Gusto mo ba talagang malaman kung bakit? Tumango si Ben. Umayos ng upo dahil kapag ganito ang sitwasyon, mahaba ang kwento ng matanda. Hindi naman ganito kapayapa noon sa lugar na ito. Araw-araw kong nananalasa sa mga bahay ang mga hayop na mula sa gubat. Maraming mabangis, kagaya ng asong ligaw, baboy ramo, buitre, bayawak, at iba pang delikadong hayop. Ngunit lahat nagbago nang dumating ang magkapatid na nakatira sa masukal na bahagi. Ayon sa mga sabi-sabi, kinilala bilang aswang ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng kwento, nung una pabiro lang ang tungkol sa pagsabi sa aswang. Mailap kasi sa mga tao at sa gabi lang nakikitang lumabas kaya hinihiritan. Pero napagtibay ang paniniwalang ito nang makauwi ang magkakahoy na si Roman. Duguan. Maraming kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sumisigaw ng aswang habang tinuturo ang tahanan ng magkapatid. Kagad naniwala ang karamihan dahil sa misteryosong pagkatao ng mga ito. Minsan na ring naisip, lusubin ang mga ito, pero sa sandaling makaharap ay umuurong. Salip na kumprontahin, babalik sa daan ang mga tao. Ang sabi pa nila, kung makakaharap ang magkapatid na ito, magdudulot ng kilabot ang mga mata. Malakas ang presensya, maging ang amoy sa katawan. Hindi naman sila kumakain ng tao dahil kung tawagin ang lahi ay silab. Mga uri ng aswang na hayop lamang ang tawag ng sikmura. Kaso nga lang, kapag hinahamon, walang pagdadalawang isip na papatay ang mga ito. Kaya naman magmula noon, wala nang basta-bastang naglalakad sa loob ng kagubatan. Lahat ng daanan ay inilipat sa taniman. Doon maraming magsasaka sa araw-araw. Bihirang mapagawi ang magkapatid dahil ayaw ng mga ito ang makita ng mga tao. Ikaw mahilig ka pa namang magtirador. Sumusot ka pa sa gubat. Nako,
Kapag ikaw nakarating sa tahanan ng magkapatid, mamamarka ng katawan mo. Pananakot ni Lolo Nido na hindi kaagad naintindihan ni Ben. Mamarkahan? Ano po yun? Palatandaan. Ang ibig kong sabihin, kapag napagdiskitahan ka ng magkapatid na yon, baka magtamo ka ng kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan. Swerte kung sugat lang, paano kung patayin ka? Ito lang ang masasabi ko, Ben. Iwasan mong mapagawi sa tahanan ng magkapatid. Isa-isip mo, dahil hindi kita mababantayan sa lahat ng oras, lalo pa sobrang tanda ko na. Hirap na nga ako sa pagkilos Tumango naman si Ben, pero napapatanong pa rin sa sarili kung sino ang magkapatid. Narinig niya na ang pangalan ng mga ito, sina June at Jano, pero hindi pa nakita ang itsura. Makailang beses na rin siyang sumuot sa gubat. Doon pa nga minsan nagpapahinga, pero hindi sinuwerteng makasalamuha ang mga ito. Pagkatapos ng pag-uusap, babalik sa dating gawi si Ben. Binitbit ang tirador. Supot ng bato naman sa kabilang kamay. Sa ideya na manghuli ng ibon. Nakalimutan ang paalala tungkol sa magkapatid na aswang. Dire-diretso sa paglakad si Ben. Pumipwesto sa tumbang puno. Tinira ang ibon sa malapit. Hindi tinamaan kung kaya't hinabol. Tutok na tutok sa paghuli. Hindi na malayan kung saan lugar nakarating. Tuwang-tuwa nang mahuli ang ibon, pero napawi ito. Nang masipat ang nag-iisang tahanan sa hindi kalayuan. Napalinga sa paligid. Dito napagtantong malayo ang narating. Sinubukan ni Ben na hanapin ang daanan pero matapos ang ilang subok, bumalik lang sa kinakatayuan. Sa harapan ng tahanan, walang ideya kung sino ang nakatira. Lumapit at nagtawag. Tao po! Tao po! May tao po ba sa loob? Magtatanong lang po sana ako kung saan yung daan. Naligaw po kasi ako Ilang ulit pa siyang tumawag bago may lumabas. Isang lalaki. Nasa tansya ay nasa edad 30. Magulo ang buhok. Kunot ang noo. Matalim ang titig. Punit-punit ang damit. Napakamot sa ulo si Ben nang makita ito. Natawa pa siya dahil parang taong grasa. Ikaw na nga tong nambubulabog, pero ikaw pa ang may ganang tumawa. Hinuhusgahan mo ba ako, bata? Tanong ng lalaki. Ay hindi ho, pasensya na. Bakit po kasi ganyan yung suot nyo? May maayos naman kayong tirahan pero punit-punit ang damit. Kakagising niyo lang po ba? Parang hindi pa po kayo nakakapagilamos Humugot ng hininga ang lalaki. Sabay tikas ng muka. Bahagya itong lumapit. Diretsyong tumitig sa mga mata ni Ben. Iyo. Ang lakas mong magsalita Hindi mo ba kilala kung sino ko? Sandaling napaisip ang binata. Umiling na rin dahil hindi kilala ang kausap. Hindi po Sino po ba kayo? Muling kumunot ang noo ng lalaki. Sinuri ng tingin ng binata. Inaalam kung nagsisinungaling ba ito o nagsasabi ng totoo. Nang makumpirmang hindi siya nito kilala, may naglalarong ideya sa isipan. Ang pangalan ko ay Caleb. Tinatanong lang kita para makita ang reaksyon mo. Bakit ka ba nagpunta sa lugar na ito? Nanghuli po ako ng ibon. Ang problema, sa sobrang tutok ko sa paghuli, hindi na malayan na nakarating kung saan-saan na. Parang ang pinaglalaruan ako ng engkanto kasi kahit saan ako dumaan, bumabalik ako dito sa tahanan mo. Pwede po bang ituro mo sa akin yung daan pa uwi? Gusto ko po kasing ihawin yung nahuli ko. Pang-ulam lang. Inosenteng sagot ni Ben. Ipinakita pa kay Caleb ang nahuling ibon. Napangiti si Caleb bago'y tinuro sa binata ang daan. Inimbitahan sa bakuran at inalok ang mga ibong nahuli kanina. Gulat si Ben nang ibagsak sa mesa ang naglalakiyang ibon. Sariwa pa ang sugat.
halatang bagong huli. Sa bakuran na rin sila nag-ihaw, nag-usap habang kumakain. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang kapatid ni Caleb na agarang tinawag sa pangalang Rael. Naintindihan nito ang senyas ng kapatid. Sumalo na rin at nagpatuloy ang pag-uusap. Pagsapit ng hapon si Caleb ang nagatid kay Ben. Daldal pa rin ang daldal ang binata kaya hindi na malayan ang dinaanan. Nang makarating sa taniman, kagad nagpaalam si Caleb. Iimbitahan sana ng binata sa kanila para ipakilala kay Lolo Nido. Pagbalik ng tahanan, pinaliwanag ni Ben ang nangyari. Tahimik na nakikinig ang matanda. Hinayaang matapos ang binata bago sumabat. Mabuti naman pala, may nahanap kang kaibigan pero mapagkakatiwalaan ba sila? Oo naman ho. Kasi kung hindi, malamang. Kanina pa ako ginawa ng masama. Pinakain pa nga ako tapos sinatid pa uwi. Dadaling ko po sana dito kaso nagmamadaling nagpaalam. Malamang hindi na yun sasama sa'yo. Malayo pa yung uuwian malapit nang magdilim. Ikaw, kalalaki mong tao. Pero kung makipagkwentuhan ka, abutin ng gabi. Mabuti na lang hinatid ka nung, Caleb? Kung hindi, mamaya makasalubong mo pa yung mga aswang Yon ang mas delikado at saka, hindi ba sinabihan kita, huwag ka munang magtitirador. Kung sa balwarte ng aswang ka napadpad, malamang sumakabilang buhay ka na sa katigasan ng ulo mo. Lolo naman, grabe ka naman magsalita. Ayos naman ako nakauwi Wala namang nangyari sa akin. Huwag na po kayong matakot. Lokong bata to. Magsalita ka pa na ganyan. Kapag nagdilang anghel, ewan ko lang. Natawa si Ben sa sinabi ng matanda. Nagbibiro lang siya. Pero nagbibigay ng makatotohanang reaksyon si Lolo Nido. Ito ang isa sa nagustuhan niya sa matanda. Kahit biro lang, mararamdaman ang tunay na pakiramdam tungkol sa sitwasyon. Si Lolo, mahal na mahal talaga ako. Sige na ho, mauna na po kayo sa pagtulog. Dito muna ako sa sala magpapalipas ng oras. Habang nagmumuni-muni, napansin ni Ben ang ingay sa labas. Laking gulat dahil ngayon lang narinig ang hiyaw ng aso. Sunod-sunod ang pagpapakawala ng daing na para bang may nananakit. Dali-daling binuksan ang bintana. Sakto lang na umuwang ng kaunti. Masyadong madilim. Kung kaya't aninong hubog lamang ang nakikita. Paulit-ulit na binalibag ang aso ng nilalang na hindi mabigyan ng pangalan. Nagtataglay pa rin ito ng katawan ng tao pero mararamdaman na hindi normal. Lalo pa sa lakas na binuhat ng isang kamay ang aso at saka binalibag. Paulit-ulit na sinuntok ang hayop hanggang sa nalagutan ng hininga. Nang tumahimik ang paligid, dali-daling sinara ni Ben ang bintana at nagtungo ng higaan. Nagtalukbong ng kumot dahil damang-dama ang kilabot. Hindi maintindihan ng binata ang pakiramdam. Anino ng tao at aso lang naman sana ang nakita pero labis na naghatid ng takot. Nanigas ang katawan nang mapansin ang kalampag sa bubong. Gawa sa yero, kung kaya't bawat apak ay lumilikha ng ingay. Bahagyang nayupi ang partikular na bahagi. Kung titignang mabuti ay paa ng tao, subalit matutulis ang mga kuko. Nagkakanda butas-butas pa. Sa kabutiang palad yun lang ang naganap. Kaagad ding nawala ang sinumang umakyat sa bubungan. Gayunpaman lumipas ang gabi na palaisipan kay Ben ang nangyari. Kinabukasan, kaagad tinanong si Lolo Nido. Pinaliwanag rito ang tungkol sa nakita, kaso pinagtawanan lang siya. Sa susunod kasi, dapat maaga kang matulog para hindi kung ano-ano iniisip. Kung magkwento ka parang makatotohanan, umaaksyon ka pa. Wag ako! Dumaan din ako sa pagkabata. Maraming kalokohang naiisip, lalo na kapag matagal antukin sa gabi. Aksyon-aksyon pa to, kala mo namang kagwapuhan. Lolo naman, bakit ayaw niyo po bang maniwala? Nanlalait ka pa Totoo po yung sinabi ko.
May isang tao. Binalibag po yung aso eh. Paulit-ulit niyang sinuntok hanggang sa hindi na nakagalaw. Tapos, pagiga ako sa kwarto, may dumapo sa bubong. Tignan niyo, may marka pa nga ng paa eh. Dali-daling pinakita ni Ben ang yero kung saan bumakas ang paa ng nilalang. Makikita ang pagkagulat ni Lolo Nido na kaagad ding sinundan ng takot. Gayunpaman minabuting mag-isip ng positibo. Sinabing baka napagdiskitahan lang ng siraulo ang tahanan nila. Pinilit ni Ben ang naisip na baka halimaw ang nakitang tao kagabi. Hirap siyang mapaniwala si Lolo Nido dahil hindi naman namukaan at dahil ayaw maniwala ng matanda. Naglibot sa paligid para makahanap ng ebidensya. Sinuri ang bahagi ng gubat kung saan nangyari ang kaganapan kagabi. Napangiti nang makita ang mga dahon na merong mantsa ng dugo. Sinundan ng bakas hanggang sa dinala sa masukal na parte. Dito nabungaran ang bangkay ng aso. Pugot ang ulo. Wakwak ang tiyan. Wala nang natirang laman. Nilalangaw at nagsimulang mangamoy. Dito lang din nalinaw ang sugat-sugat. Ang inakalang suntok ay kalmot pala. Lalong lumaki ang pagdududa na halimaw ang taong namataan. Dali-daling bumalik ng daan si Ben. Napapitlag ng bumangga sa isang tao. Dahil sa hubog at tangkad, biglang kinabahan sa pag-aakalang ito ang halimaw. Mabuti na lamang ay nakilala. Kung hindi kita kilala, siguro iisipin ko ikaw yung halimaw na nakita ko kagabi. Bakit ba kasi bigla kang lumilitaw? Uy Caleb, nabangga tuloy kita. Kung makapagsabi ka naman parang kasalanan ko na nabangga mo ko ah. Malamang nandito ako sa lugar na to. Dito ako nangangahoy eh. Ikaw ba? Huwag ba sabihin hanggang dito nagtitirador ka ng ibon? Hindi pero may mas nakakatakot akong kwento eh. Ganito kasi, kagabi bago ako matulog, may nakita akong laban eh. Laban ng halimaw sa aso. Napatay yung aso, kaso yung halimaw parang tao eh. Alam niya na nakita ko siya kasi dumapo sa bubong namin. Buti na lang kinaawaan ako ng Diyos. Umalis yung halimaw. Nagtaka si Caleb sa kwento nito. Nagtaka kung bakit ganon ang reaksyon. Pasensya ka na, nakakatawa ka eh. Kung pagbabatayan ng tono at reaksyon mo, parang totoo nga. Pero sigurado ka bang halimaw? Baka naman, may-ari lang yun ng aso. Tapos yung aso naging pasaway kaya sinaktan. Teka, wala ngang hayop sa lugar natin eh, paano magkakaaso dito? Umiinom ka ba? Baka mamaya lasing ka lang kaya nasabi mo yan eh. Kung ano nakikita mo. Eto naman hindi nga. Grabe ka naman. Totoo nga yung sinasabi ko. Kung hindi halimaw yon, bakit bigla akong kinilabutan? Tapos ang bigat ng pakiramdam ko, yung mga mata niya kahit nasa malayo, kulay pula. Ah, kulay pula. Adik yun pag ganun. Nung makita yung aso, pinagdiskitahan. Alam mo naman yung panahon ngayon eh. Yan ang epekto ng pinagbabawal na gamot. Pinagbabawal na gamot? O sige, tignan natin. Siguradong magbabago yung isip mo kapag nakita mo yung nilalang. Dinala ni Ben si Caleb sa kinalalagyan ng katawan ng aso. Kaagad itong nag-iwas ng tingin. Nagtakip ng ilong habang nagsusuka sa tabi. Tawang-tawa si Ben habang nanonood. Dali-dali siyang lumayo nang marinig ang nakakakilabot na pagpalahaw. Unti-unting lumapit sa kinalalagyan kung kaya't nagsipagtakbuhan, nakahinga ng makalayo. Dumiretso si Ben sa kakilalang magsasaka na nakita sa unan. Taniman na sa bahaging iyon. Nagtaka ang binata dahil paglingon, nawala bigla si Caleb. Pinaliwanag ang kaganapan pero ayaw ng matanda na pumasok sa gubat. Natatakot sa magkapatid na aswang. Pinagalitan siya dahil basta-basta na lamang pumasok sa lugar. Hinatid siya pauwi. Ito pa ang nagsumbong kay Lolo Nido. Dahil dito napagalitan ng malala si Ben. Napalo pa ito ng lolo. Sinabihan na kita, Ben. Wag na wag kang susot sa gubat. Ilang beses na rin kitang pinatigil sa pagtitirador ng ibon.
Sa nagiging tutok mo sa paghuli, hindi napapansin ang lugar. Huli na to ha, at sana makinig ka naman. Sa susunod kapag nalaman kong bumalik ka pa roon, hindi lang palo ang aabutin mo. Hindi maintindihan ni Ben ang galit ni Lolo Nido. Aminado siya na palagi itong nagpapaalala na huwag magpunta sa gubat. Pero nahahaluan ng biro ang salita. Hindi kagaya ngayon na halos pumutok na ang ugat sa leeg sa galit. Hindi naman ako nanghuli ng ibon Gusto ko lang naman patunayan na halimaw yung nakita ko kagabi. Grabe naman, hindi man lang ako pinakinggan. Nang mga sumunod na oras, hindi pa rin nagkasundo ang dalawa. Kumilos si Lolo Nido na para bang walang kasama sa tahanan. Si Ben naman, nahihiyang magsalita, bakas pa rin sa mukha ng matanda ang galit. Nanatili na lamang siyang tahimik, inantay kung kailan huhupa ang sitwasyon. Pagsapit ng dilim, muling narinig ni Ben ang ingay sa labas. Sa pagkakataong ito ay kakaibang huni. Nang silipin, dalawang anino ng tao ang makikita. Parehong may sakal-sakal na bayawak. Maliit pa lamang ang mga ito. Dito na napaisip si Ben hanggang sa sumagi ang aswang na silab. Dali-daling sinara ang bintana at nakinig na lamang sa ingay. Habang nasa ganong sitwasyon, napagtanto na kaya walang nakikitang hayop sa paligid dahil pinapatay ng magkapatid na silab kahit maliit pa lamang. Minabuti ng binata na huwag maglikha ng ingay para hindi maagaw ang atensyon ng mga ito. Nang mawala, ginising si Lolo Nido para ibalita ang nangyari. Kaso nga lang, antok na antok, kaya naman hindi ito bumangon. Napabuntong hininga na lamang siya. Bumalik ng silid at inantay mag-umaga. Sa puntong ito hindi nakapagpigil si Ben. Pinaliwanag sa matanda ang nasaksihan sa ikalawang pagkakataon. Sa napansin niya, tahimik na nakikinig si Lolo Nido habang malinaw na mababakas sa mga mata na merong iniisip. Nang matapos siya sa pagsasalita, tinanong ito. Ang lalim naman ng iniisip niyo, Lolo. Ano po ba yun? Ay nako, sa dinabi-dabi ng tao, bakit ikaw pa ang kailangan makasaksi ng ganitong kaganapan? Hindi ba pwedeng isang beses mo lang nakita? Talagang 2 ulit pa. Ano bang ibig sabihin nito? Mabibiktima ka rin ba ng mga halimaw na yon? Si Lolo kung makapagsalita. Nananakot po ba kayo? Nakita ko lang naman po Bakit naman ako mabibiktima kaagad? Ben, may kahulugan ang lahat ng bagay. Hindi pwedeng nagkataon lang ang lahat. Bakit ikaw pa? Ano ang meron para ikaw ang makasaksi sa ganitong kakilakilabot na pangyayari? Ben, hindi ordinaryong nilalang ang pinag-uusapan natin. Aswang na silab. Mga halimaw na mahirap kalabanin dahil kahit anong pangontra ang gamitin, kayang-kaya nilang salagin. Napalinok si Ben. Unti-unting nanigas ang katawan nang mapagtanto kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Nang mga sumunod na sandali, lalo siyang natahimik nang sabihin ng matanda na ang taong tinatawag sa pangalang Caleb, isa sa magkapatid na aswang. Hindi makapaniwala si Ben dahil mabait ang dalawa. Sumagot siya na nagkamali si Lolo Nido dahil kung aswang ang mga ito, sana nung unang inkwentro may ginawa ng kasamaan. Ayaw niyang paniwalaan dahil para sa kanya, mabubuting tao ang nakilalang magkapatid at hindi sila ang tinatawag na silab. Ito ang pinanghawakan ni Ben hanggang sa sumapit ang punto na ang magkapatid na mismo ang lumantad ng katotohanan tungkol sa kanilang pagkatao. Habang wala sa tahanan si Lolo Nido, balik sa dating gawe ang binata. Binitbit ang tirador at naghanap ng ibon. Nang mga oras na ito matagal siyang nakahanap, sumama na lang sa mga kabataan na nanguha ng bayabas. Hitik ang bunga ng mga panong iyon. Masarap kainin. Nagbaon ng asin.
suka at sili. Kanya-kanya sa pagkuha hanggang sa nakaipon ng marami. Nagpahinga sa lilim ng puno. Dito na pinagkaabalahan ng pagkain ng bayabas. Ilang sandali pa. Nagpaalam na ang kasamang si Roland matapos sumakit ang tiyan. Dali-dali itong tumakbo sa liblib na bahagi. Si Ben naman, kain ng kain. Hanggang sa napansin na hindi na nakabalik ang kasama. Hinanap ito kung saan-saan nakarating. Hindi nagtagal napadpad sa tahanan ni Caleb. Agarang nagtanong. Sa kabutiang palad ay naroon si Roland, umiinom ng tubig. Pinatuloy siya ni Caleb. Dito naisip ang mga sinabi ni Lolo Nido tungkol sa magkapatid. Pinagmasdang mabuti ni Ben ang paligid. Binigyan sila ng makakain pero hindi siya tumikim. Inabala ng binata ang sarili sa pagmamasid. Kaso nga lang masyadong malinis ang bahay. Walang makikitang bakas. Naibaling ang pansin sa pakikipag-usap. Aliw na aliw dahil palabiro si Caleb. Pero lahat nagbago nang dumating si Rael. Sa puntong ito kakaiba ang titig. Dito rin napansin ni Ben ang unti-unting pag-alingasaw ng amoy. Panay ang tawag ni Caleb sa kapatid. Pinipilit ito sa isang bagay na parabang pinipigilan kaso ayaw magpaawat. Nang mga sumunod na sandali, nanlaki ang mga mata ni Ben nang makitang unti-unting nanlilisik ang mga mata ni Rael. Dali-dali nitong sinundan si Roland na umikot sa likod ng bahay para sana umihi. Agarang sinakal, binalibag pa sa dingding. Sa puntong ito malademonyo ang ngisi ni Rael. Sinaktan ng sinaktan si Roland hanggang hindi na maitsura ang muka sa dami ng dugo. Umawat si Caleb. Pinakalma ang kapatid pero lalong nagwala. Nagtungo sa kusina. Naglabas ng malaking tapayan at saka binagsak. Tumambad ang siksikang katawan ng iba't ibang hayop. Lalong naniga sa kinakatayuan si Ben. Nang walang ano-ano kinain ito ni Rael. Nangangamoy na pero buo ang paglunok. Sa kabilang banda, habang pinipigilan ni Caleb ang kapatid, dali-daling inalalayan ng binata ang kaibigan. Hindi na lumingon pa at umalis na sa lugar. Pero bago pa man makalayo, humarang si Rael. Duguan ang bibig nito. Nanlilisik ang mga mata. Natatakot ka pa, iyo. Ngayon pa na nakailang balik ka na sa tahanan namin. Tama nga sila. Madaling linlangin ang mga kabataang kagaya mo. Swerte ka lang dahil hindi ako kumakain ng tao. Pero hindi din ako nagpipigil kapag gusto kong pumatay. Rael, hayaan mo na yung bata. Hindi ka ba nag-iisip? Inalantad mo pa sa kanila ang tunay nating pagkatao. Tama ang sinabi ni Lolo Nido. Ang nakilalang magkapatid, walang iba kung hindi ang mga silab. Napalunok ang binata. Hindi na kaya pang igalaw ang katawan kahit sinisigaw ng isipan na tumakbo. Bakit mo pinoprotektahan ang mga batang to? Kung tutusin, sila naman ang unang nanghusga sa atin. Lumipat na tayo rito para mamuhay ng tahimik. Pero ang mga magulang nila, walang tigil sa pagbabato ng kung ano-anong salita. Maaaring halimaw tayo, pero hindi tayo nang bibiktima ng mga tao. Bakit tinuturing pa rin tayo na demonyo? Ikaw na rin mismo ang nagsabi. Mga magulang nilang may atraso sa atin. Walang kinalaman ng mga batang yan kaya pabayaan mo na. Pakiusap, huwag ka namang damay. Ben, umuwi na kayo. Huwag na kayong babalik dito. Sa puntong ito nag-away ang magkapatid. Nang makalayo ay muling lumingon si Ben. Nasaksihan ang lakas ng bawat isa. Walang kahirap-hirap na binabalibag ang isa't isa. Pisikal ang laban. Kung saan-saan tumitilapon pero parang baliwala lang sa kanila. Bumangon at nagpatuloy sa bakbakan. Hindi na napanood pa ang sumunod na kaganapan dahil kinakailangang magamot ang kasamang sugatan. Habang nasa pangangalaga ng manggagamot, kaharap naman ni Ben si Lolo Nido
Napapapikit ang binata sa bawat latay ng sinturon sa katawan. Sa puntong ito, hindi lang sermon ang natanggap. Ang sabi ko, huwag ka nang bumalik sa gubat, pero matigas ang ulo mo. Tignan mo ang sinapit ni Roland. Nakakaawa. Maging ang mga walang muwang ay dinamay mo sa kalokohan mo. Eto, nang magtanda ka! Sunod-sunod na hampas ng sinturon ang lumapat sa hita at binti. Hindi umimik si Ben. Tinanggap ang lahat ng pasakit dahil napagtanto ng binata ang pagkakamali. Hindi niya inasahan na aabot sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ng disiplina, sumugod sa tahanan ang mga magulang ni Roland. Parehong galit. Hinahanap si Ben. Si Lolo Nido ang humarap sa mga ito at nagpaliwanag. Sa kabutiang palad ay naintindihan. Nangingi na lamang ng dagdag pambayad sa manggagamot at sa gagastusin sa gamot. Hindi na bahala ang matanda dahil kababata ang manggagamot. Tumatanggap ito ng prutas o mais bilang kabayaran. Sa paglipas ng mga buwan bumuti ang pakiramdam ni Roland. Subalit nagulat na lamang ang lahat nang bigla itong mawalan ng buhay. Balik sa normal ang kondisyon matapos gumaling sa panggugulpe ng silab. Kaso hindi inaasahan ang pagkakataon. Biglang nalagutan. Binalikan si Ben at sila ang sinisi. Pinaglaban ni Lolo Nido ang apo. Huwag niyong sinisisi sa amin ang kamatayan ng anak niyo. Nakita niyo naman na gumaling siya mula sa unang kaganapan. Kung merong sisisihin dapat kayo yon. Huwag niyong ibaling sa ibang tao ang pagiging pabayang magulang niyo. Sa isip ni Ben, posibleng may kinalaman pa rin sa aswang ang nangyari kay Roland. Nang matandaan ang sinabi ng manggagamot, dali-daling kinausap. Manong, nung ginamot niyo po si Roland, naalala kong sinabi niyo. Gagaling ang sugat sa katawan, pero may mangyayari pa ring masama. Tama po ba? Tama. Nilinaw ko yun sa mga magulang ng binata. Hanggang doon lang ang kaya kong gawin. Hindi ko magagawang isalba ang buhay ng tao, lalo na kung ang dahilan ay silab. Hindi tinatablan ng anumang pangontra mga yan. Ganon din ang dulot nilang kamatayan. Kinagabihan. Hindi pa rin mawala sa isip ni Ben ang nangyari sa Yumao. Sa kalagitnaan, sa pagsapit ng 10 oras, muling napansin ang ingay sa labas. Nang silipin, ang kalabaw ng kapitbahay na bagong bili, tinambangan ng 2 halimaw. Hindi na kailangan pang isipin kung sino ang mga ito dahil kilala na ang amoy. Walang iba kung hindi ang magkapatid na silab. Mabilis ang naging galaw. Hindi na namalayan kung paanong tinapos ang kalabaw. Naunang umalis si Rael, samantalang huminto si Caleb. Bumalik ito ng tahanan, lumapit sa kinalalagyan ni Ben. Huwag ka matakot, Ben. Pasensya na kung kailangan mong masaksiyan ng ilang ulit ang pambibiktima namin. Huwag kang mag-alala. Ito na ang huli dahil lilisanin namin ang lugar. Gusto lang kita makausap sa huling pagkakataon dahil naging magkaibigan tayo. Humihingi ako ng pasensya, kaibigan, kung naranasan mo ang kakilakilabot na mga bagay. Wika ni Caleb. Bagaman nasa ganap na anyo, hindi nakaramdam ng banta si Ben. May gusto lang sana akong itanong. Bakit ako yung palagi nakakakita ng pambibiktima nyo? Nagkataon lang ba yun? O talagang gusto nyo na maging saksi ako? Hindi sumagot si Caleb. Isinabit sa bintana ang nahuling ibon. Naglaho na rin na parang bula. Sa kabilang banda, palaisipan pa rin kay Ben kung bakit siya nga ba ang nakakasaksi sa pambibiktima ng magkapatid. Mapahayop man o tao ang pagdidiskitahan. At dahil walang nakuwang sagot, pinagpalagay na lamang nagkataon ang lahat. Sa paglipas ng panahon, hindi pa rin nakakalimutan ni Ben ang tungkol sa magkapatid. Hindi pa rin siya tumigil sa pagtitirador ng ibon. Lalong-lalo na ngayon,
Unti-unti nang bumabalik ang mga hayop sa kagubatan. Wala nang bibiktima sa mga ito. Nakalimutan na rin ng mga tao ang panganib na dulot ng silab. Marami nang nagpupunta sa gubat para mangaso, mangahoy at pastulan ng mga alaga. Higit sa lahat, hindi na natatakot na abutin ng gabi dahil wala nang nagtatangka sa kanilang buhay. Wala na ang kinakatakutan ng mga aswang na kung tawagin ay silab. Naghahanap ka ba ng mga gamit na makakatulong sa buhay mo? Pili ka na lang sa mga produkto na makakatulong sa buhay mo. Incenso candles, tea light version, pwede ring big version, or pwede rin yung nakalagay sa can. Pang-cleanse ng lugar, pangtaboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Or pwede ka ring magmarahuyo bracelet kabayan, kontrakulam, barang, tigalpo, palipadhangin o anumang masamang uri ng sumpa. Kasama din sa marahuyo ang rebuelta. Kung ano yung sumpa na binigay sa'yo, ibabalik sa taong nagbigay. Kung pampaswerte naman ang gusto mo kabayan, pwede mong subukan ang Gabay Medalyon. Pinakasikat na medalyon sa likha merchandise, nagbibigay ng swerte at gabay sa career, health, love life and finance. Top 1 item yan sa likha. Pili ka na lang kabayan. Kung interesado ka, isearch mo lang ang shop ng Likha Merchandise.